Ang araw ay tila mas dumidilim pa kaysa sa dapat nitong kulay, isang senyales ng mga sigalot na paparating. Sa isang tahanan na animoy payapa sa labas, may matinding pag-ikot ng emosyon sa loob. Ito ang tahanan ng mga tauhang akalain mong kilala mo, ngunit sa bawat paglipas ng araw, mas lalo silang nagiging estranghero sa isa't isa. Sa unang tagpo, tahimik ang paligid. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may matang matalas na nagmamasid, si Flor. Isa siyang inang hindi mapakali, isang babaeng ang kutob ay tila palaging tama. At ang kanyang kutob ngayon? Isang lihim na bumabalot sa katauhan ni Jade, isang babaeng malapit sa kanyang pamilya, isang babaeng hindi niya mapagkatiwalaan. Hindi siya nagsasabi ng totoo, bulong ni Flor habang tinititigan si Jade na kunway maselan ang galaw dahil sa diumano'y pagbubuntis nito. Ngunit sa bawat kilos, sa bawat salita ni Jade, may kung anong hinala ang hindi mapawi sa dibdib ni Flor. Sa likod ng mga ngiting pilit, naroon ang pagdududa. At sa mga mata ni Flor, isa lang ang katotohanan, may tinatago si Jade. Isang gabing tahimik, narinig ni Flor ang isang usapang hindi dapat marinig, si Jade, kausap ang isang di kilalang boses sa telepono. Hindi talaga ako buntis. Ginawa ko lang to para hindi niya ako tuluyang iwan. Nagdilim ang paningin ni Flor. Hindi siya buntis, sabi niya sa sarili. Niloloko niya kami. Niloloko niya si Danilo. At ang mas masakit, niloloko niya si Muki. At doon nagsimula ang tunay na bangungot. Paano niya ito isasambulat sa pamilya? Paano niya ipagtatapat ang natuklasan sa anak-anakan niyang si Muki, na walang kamalay-malay sa mga kasinungalingang binubuo ni Jade sa likod ng mapagkumbabang ngiti? Hindi na siya nag-atubili. Kinausap niya si Muki, ang batang halos itinuring na rin niyang anak. Sa silid na malamlamang ilaw, sa gitna ng katahimikan ng hating gabi, bumulong si Flor ng katotohanang magpapabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Muki, mahina niyang simula. May sasabihin ako sa'yo. Mahal kita, kaya ko to ginagawa. Narinig ko mismo si Tita Jade mo. Hindi siya buntis. Lahat ng to imbento lang niya para hindi siya iwan ng tatay mo. Nanlaki ang mata ni Muki. Ano? Niloloko ka niya, Muki, mariing sabi ni Flor. Lahat ng ginagawa niya, parte lang ng kwento. Isa lang itong palabas. Hindi makapagsalita si Muki. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang babaeng buong akala niya ay tapat at wagas, pala'y puno ng lihim. Ang inakalang magiging kapatid niya, isang kasinungalingang binuo para sa pansariling kapakanan ni Jade. Pero mahal siya ni Papa, bulong ni Muki. Kung totoo to, baka masira silang dalawa. Baka masisira talaga, Muki, mariin putol ni Flor. Pero kailangan nilang marinig ang totoo. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin ni Muki? Sasambitin ba niya ang katotohanan sa kanyang amang si Danilo, isang lalaking bulag sa pag-ibig, isang amang lahat ay ibinubuhos kay Jade? O mananahimik ba siya, upang huwag guluhin ang isang relasyon na sa simula pa lamang ay itinayo sa kasinungalingan? Habang lumalalim ang gabi, tila dumarami ang mga aninong bumabalot sa pamilya. Si Jade, patuloy sa kanyang pagpapanggap. Si Danilo, abala sa pagkukunwaring ayos lang ang lahat. At si Muki unti-unting kinakain ng bigat ng sikreto. Sa bawat titig niya kay Jade, naroon ang tanong, paano mo nagawang magsinungaling sa amin? Sa bawat pagtingin niya sa kanyang ama, naroon ang takot, paano kung mabasag ang mundo niya kapag nalaman niya ang totoo? Si Flor, sa kabilang banda, ay nanatiling matatag. Hindi niya papayagang mamayani ang kasinungalingan. Sa kanya nagsimula ang pagsiwalat, at sa kanya rin magtatapos ang katahimikan. Ipaglalaban ko ang katotohanan, panata niya sa sarili. Kahit masaktan, kahit mawasak ang pamilya, mas pipiliin ko ang tama. Ano ang mangyayari kung malaman ni Danilo ang lahat? Babaliwalain ba niya ang katotohanan para sa pag-ibig? O haharapin niya ito, kahit pa masakit? At si Jade, anong sunod na hakbang niya? Patuloy ba siyang magpapanggap? O siya rin ay matutuluyan na ng mga kasinungalingang siya mismo ang nagtahi? Ang mga tanong ay unti-unting sasagutin, isa-isa, gaya ng mga pirasong puzzle na kalaunay bubuo sa isang mas malaking larawan ng kataksilan, panlilinlang, at paghihiganti. Ang araw ay tila lumulubog na sa kalangitan, nilalamon ng madilim na bughaw na ulap ang liwanag. Sa isang tahimik na sulok ng baryo, unti-unti nang nabubuo ang isang kwento ng kasinungalingan, pagkakanulo, at pag-ibig na sinubok ng panahon. Ito ay hindi basta kwento.
Ito ay isang kwentong puno ng panganib, damdaming hindi maipaliwanag, at mga lihim na kay tagal itinago sa anino ng katahimikan. Dito nagsisimula ang isang kabanatang hindi basta mapapaniwalaan, kundi mararamdaman mula sa lalim ng dibdib hanggang sa gilid ng kaluluwa. Simula pa lamang, ang kwento ni Emma ay tila karagatan, mapayapa sa ibabaw ngunit may sigwa sa ilalim. Isa siyang babae na may lihim na kinikimkim, na sa kanyang mata ay tila may bagyong naghihintay ng tamang oras upang sumabog. Ngunit hindi siya nag-iisa sa kanyang dalahin. Si Flor, isang matalik na kaibigan, ngunit may kutob na higit pa sa iniisip ng karamihan, ay nakararamdam ng kakaibang tensyon mula nang marinig niya ang mga usap-usapan tungkol kay Jade. Ang babaeng nagsabing siya ay nagdadalang tao sa anak ni Danilo, ang lalaking minsan na ring naging bahagi ng buhay ni Emma. Ngunit totoo nga ba ang pagbubuntis? O isa lamang itong mapanlinlang na bitag upang hindi tuluyang lumaya si Danilo mula sa isang relasyon na matagal nang wasak? Ang paniniktik ni Flor. Sa likod ng kanyang payapang anyo, si Flor ay nagsimulang kumilos. Sa bawat tingin ni Jade kay Danilo, sa bawat bitaw ng salitang puno ng luha, si Flor ay hindi kumbinsido. Kaya't sa isang gabing malabo ang buwan at malamig ang simoy ng hangin, sinundan niya si Jade. Hindi niya inaasahan na sa isang sulok ng parke, sa lilim ng mga ilaw na kulay kahel, ay maririnig niya mismo ang katotohanan. Walang ibang kasama si Jade, kundi ang sarili. Ngunit sa kanyang pagsasalita, inilahad niya ang isang lihim. Hindi ako buntis. Kailanman ay hindi. Pero hindi ko kayang mawala si Danilo. Hindi ko kayang makita siyang bumalik kay Emma. Kailangan kong gumawa ng paraan kahit pa kasinungalingan ito. Parang kidlat na sumiklab sa utak ni Flor ang mga salitang iyon. Ang kanyang kutob ay totoo. Si Jade ay isang manlilinlang. At si Emma isang inosenteng puso na kailangang mamulat sa katotohanan. Ang tawag na magbabago ng lahat. Hindi nagdalawang isip si Flor. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig pa ang kamay sa galit at awa, at tinawagan si Emma. Tumunog ang linya. 1-2 hanggang sa may sumagot. Emma, bumigkas si Flor, pigil ang hikbi, makinig ka sa akin. Hindi buntis si Jade. Narinig ko mismo. Lahat ng iyon ay kasinungalingan lamang. Sinabi niya ginawa lang niya yon para hindi siya iwan ni Danilo. Sa kabilang linya, walang sagot si Emma. Ngunit ramdam ni Flor ang katahimikan, isang katahimikang mas mabigat pa sa sigaw. Isang katahimikang bumabakas ng gulo. Tila may sumabog sa puso ni Emma. Isang bahagi niyang umasa. At ngayon isang bahagi na rin ang tila pumanaw. Ano ang gagawin ni Emma? Hindi ito simpleng desisyon. Hindi ito kwentong tapos sa isang luha o isang yakap. Ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay. Maghihiganti ba si Emma? Magpapatawad ba siya? O tuluyan na ba niyang iwan ang lahat ng sakit at magsisimula sa panibagong buhay? Ang hapon ay lalong dumidilim. Ang mga eksena ay mas tumitindi. Lahat ay nag-aabang. Ang mga mata ng bawat manonood ay nakatutok, ang puso'y kinakabog ng kasabik-sabik na paghihintay. Sapagkat ang bawat susunod na hakbang ay magbabago ng lahat. Ang lahat ay nagsimula sa isang mainit na hapon, isang hapon na magbabago sa takbo ng mga buhay nila Jade, Flor, Danilo, at Emma. Mula sa likod ng mga kortina ng tahimik na tahanan, sa lilim ng tila ordinaryong mga tanawin, ay nagkukubli ang isang mundong puno ng kasinungalingan, pagtataksil, at isang paghihiganting walang awa. Hindi matahimik si Jade. Mula nang makaramdam siya ng malamig na hangin sa kanyang batok, alam niyang may sumusunod sa kanya. May matang nakamasid. May mga hakbang na kahit hindi niya marinig, ay dama niya sa kanyang likuran. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa ospital kung saan siya nagkukunwaring buntis, isang kasinungalingang pinangatawanan para lamang hindi tuluyang makawala si Danilo sa kanyang mga palad, ay may aninong dumaan sa salamin ng kanyang kotse. Napalingon siya. Walang tao. Ngunit hindi siya nagkamali. Si Flor. Si Flor na matagal na niyang kinukutuban. Tahimik, tila walang muwang, ngunit laging nasa paligid kapag may sekreto siyang kailangang pag-ingatan. At ngayong gabi, bubunyag ang lahat. Naglakad si Jade papunta sa isang abandonadong bahay kung saan niya pinapupunta si Danilo, sinadyang ipatapon ang cellphone nito para walang makontak. Alam niyang susunod si Flor. At tulad ng kanyang inaasahan, naroon nga ito. Nakasilip sa basag na bintana, hawak-hawak ang isang lumang phone na may voice recorder. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik.
Humakbang siya papalapit, mabigat ang bawat hakbang, tila kasabay ang kulog ng langit. Anong ginagawa mo dito, Floor? Tanong ni Jade, malamig at matalim ang boses. Narinig mo na siguro yung lahat-lahat na sinabi ko. Napaatras si Floor. Nahulog ang phone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya inakalang mabubuking siya, hindi niya inakalang ang sikreto ni Jade ay magiging simula ng kanyang katapusan. Mahal ko si Danilo, bulong ni Floor. Hindi mo siya kailangang saktan. Tumawa si Jade, isang tawang puno ng galit at pagkabaliw. At dahil mahal mo siya, akala mo may karapatan ka. Lumapit siya palalo, hawak ang matalim na tingin. Dahil nagpahuli ka sa akin, magpaalam ka na sa kaibigan mong si Emma. Dahil dito pa lang, tatapusin na kita. Ngunit paano nga ba humantong dito si Jade? Isang simpleng babae noon, inosente, nagmahal at iniwan. Si Danilo ang una at huling lalaking minahal niya. At nang nagbalik si Emma, ang kababata niyang kinainggitan mula pagkabata, ang babaeng laging mas maganda, mas matalino, mas mahal ng lahat, ay nagbago ang lahat. Tinanggap niyang hindi siya kasing kinang ni Emma. Pero hindi niya matatanggap na maagaw nito si Danilo. Kaya lumikha siya ng kwento. Isang kasinungalingang sininungalingan niya ng paulit-ulit, buntis ako, Danilo. At sa bawat araw, habang tinatanong siya ng konsensya, mas lumalalim ang kanyang pagkakasangkot sa sariling kwento. Ngunit si Floor, hindi rin pala isang inosenteng anghel. Matagal na rin pala siyang may pagtingin kay Danilo. Tahimik siya ngunit mapanlikha. At sa bawat araw na naririnig niya ang kasinungalingan ni Jade, ay unti-unti siyang nag-ipon ng ebidensya. Ang recorder. Ang mga larawan. Mga usapan sa text. Alam niyang hindi siya pwedeng magkamali, ngunit hindi rin siya handang humarap sa galit ni Jade. At sa lumang bahay na yon, nagtagpo ang dalawang mundo ng isang babaeng desperado at isang babaeng nagmamahal. Habang umiiyak si Floor, si Jade naman ay tila wala ng kaluluwa sa likod ng kanyang mga mata. Alam mo bang pinaglalaruan mo ang buhay ko, sigaw ni Jade. Alam mo bang sa bawat araw na nilalapitan mo si Danilo, unti-unti akong nawawala. Pero hindi mo siya pag-ari, Jade, sigaw ni Floor. Hindi mo kailangang sirain ang lahat para lang makuha siya. Isang sampal. Isang sigaw. Isang malakas na kalabog. Bumagsak si Floor sa sahig. Hindi pa natatapos ang laban. Sa labas ng bahay, naroon si Emma. Hindi rin niya alam kung bakit siya nandoon, kundi isang pakiramdam, isang pangamba. At doon niya nakita ang isang eksena na hindi niya malilimutan. Si Jade, nanginginig, hawak ang duguang kamay. Si Floor, walang malay. Anong ginawa mo? Jade, tanong ni Emma, halos hindi makapaniwala. Pinoprotektahan ko lang ang akin, sagot ni Jade, bago siya tumawa muli, ang tawang iyon na parang wala ng kabaliwan ang hindi kayang daigin. Sa mga susunod na araw, pag-uusapan ang lahat. Magkakaroon ng mga investigasyon. Maglalabasan ang mga sikreto. At sa hapon na susunod pa, isang bagong yugto ang magsisimula. Dahil hindi pa tapos ang laban. Si Floor, buhay. Si Emma, handang lumaban. At si Danilo, nalilito. Hindi alam kung sino ang dapat paniwalaan. At si Jade, mas lalong naging mapanganib. Dahil ang isang taong nagsimulang magsinungaling para sa pag-ibig, ay kayang gawin ang lahat para lang manatili sa piling ng lalaking minahal niya mulat sa pool. Painit ng painit ang mga eksena. Hindi na ito basta kwento ng isang kasinungalingan, ito ay naging kwento ng kataksilan, katapangan, at kahibangan. Sa bawat hapon, isang bagong revelasyon. Isang bagong panganib. Dito lang sa Mommy Desk, kung saan ang bawat kwento, parang totoong buhay. At ang buhay, minsan, mas dramatiko pa sa teleserye.